Sinimulan na ng LTFRB ang panghuhuli at pag-impound sa mga unconsolidated jeepneys sa Huwebes. Kasabayan ng pagtatapos ng 15 araw na palugit na ibinigay ng ahensya. Para pag-usapan yan, makakasama natin LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman. Salamat po sa oras. Hi, Ma'am Cheryl. Good afternoon po. Salamat po sa muling pag-anyaya niyo sa inyong programa. At salamat din po for making time. Chairman, matapos po ang deadline noon nga pong April 30, marami pa ho ba kayong na-monitor na unconsolidated jeepneys na bumabiyahe pa rin po? Sa ngayon po kasi ang consolidation is 81.11%. And base po sa pagmamonitor namin sa kalye, may mga konti-konti pang jeepney operators na hindi po sumama sa industrial consolidation. So pag nakikita namin sa daan, for now, fina-flag down namin with a warning na the next time around makikita namin sila, i-apprehend na namin sila. Pero konti-konti na lang po yan and expect po namin by May 15, totally mawawala na po sila sa kalye. Yung pong 81.11%, that's nationwide. Pagdating po dito sa NCR, ilang porsyento po ang na-consolidate? For Metro Manila, it's 63% po ang na-consolidate ng mga public utility jeep. Nag-issue na rin po kayo sa kanila ng show cause order, ano po, para magpaliwanag sa hindi pag-consolidate ng kanilang prangkisa. Ano po ang kanilang paliwanag? Katanggap-tanggap rin po ba ito? Yes, Ma'am Cheryl, nag-issue na po kami effective May 2, first day after the consolidation po. Nagpadala na po kami through their last known address, both physical and email, and we were requiring them to explain within 5 days. Yung mga may ebidensya na kami nakatanggap na ng notice at nabilangan na namin ng 5 days, yun po ang inuumpisa na namin abangan sa daan. And we're hoping that by May 16, 17 po, we would have our first batch ng mga pwede namin pong huliin. And we have already been having talks with the PNP who will be helping us in the operations and the LTO. Saang areas po kadalasan nakikita natin na bumabiyahe pa rin po itong mga unconsolidated? Doon may mga areas po ba na mga ruta na wala pong nagbuo ng kooperatiba? Yes, Ma'am Cheryl, we have areas such as Pasig and we have areas somewhere along the Commonwealth Avenue in Quezon City na kukunti po ang kooperatibaan at one point po yung mga short routes ranging from 1 to 3 kilometers. Meron pong mga hindi rin sumanib na sa industrial consolidation. So ang ginawa po namin, nag-issue po kami ng special permit doon sa katabing rota to take over kung kakayanin nila. And in all cases po naman, kinaya po nila dahil sobra-sobra yung mga jeep nila or may konting excess. So sila ho yung pinabiyahe namin effective May 3. For now ho, hindi pa ho namin totally makita rin dahil meron pang pakonti-konting non-consolidated na jeepneys na bumabiyahe. We will have the full picture of this comes May 15. Yun po bang mga grupo na kooperatiba na nabuo na, pwede pa pong tumanggap ng paisa-isa? Or hindi na po at all? Yung mga nakabuo na po ng kooperatiba, pwede hong tumanggap yun pag nag-file ho ng request. Yung iba po. Pero yung buong kooperatiba, bubuo ka ng isang kooperatiba na isasalang mo po sa daan, yun ang hindi na pwede. Pero yung kooperatiba, tatanggap po ng mga kanilang mga additional pong members. I think that can be arranged upon with the cooperative. Natanong ko po yun kasi baka po dun sa mga, ito po yung maging sagot dun sa mga ruta na wala naman pong nagbuo ng kooperatiba. Posible po yun, Ma'am Cheryl, except that may limitations din yun. Halimbawa sa isang ruta, ang allowed lang na bumiyahe is 119. May ganyan ho kaming kaso. And then ang nakabuo na nandoon na po is 188.
So kung tatanggap man yan, dalawa na lang po because it should not exceed the number of allowed consolidated jeepneys in one route. Otherwise po, hindi na magiging financially viable yan. Okay, I understand po na may mga areas na wala nga po, pero sabi nyo, meron namang ibang sasalo, yung katabing area na may mga consolidated. Doon po sa 81.11% nationwide, ito po bang bilang nito, porsyentong ito, ay sasapat na po sa lahat para sa ating mga daily commuters? Yes, ma'am. Na-assess na rin po namin. Kasi, ma'am, we are not looking only at the public utility jeep as a source of public transportation po. Nandiyan po ang bus, nandiyan ang UV, and the biggest contributor here are the rail system po natin na sila po ang nagpo-provide. So, in the absence of the jeep po, marami pong ibang klase or modalities of transportation na pwede pong sumalo. And then number 2 po, Ma'am Cheryl, yung mga hindi nag-consolidate, these are the shorter routes ng 1 to 3 kilometers lang. Sa rotang yan, may mga bumabiyahe na ibang jeepney that stretches from 1 to 10 kilometers, case in point in Pasig. May isang rotary yan na 2 kilometro lang ang biyahe ng jeep. Kaya hindi na sila nag-consolidate because it's no longer profitable for them. Pero may Pasig Quiapo na dumadaan doon sa area yun. Yun po ang sumalo ng mga hindi po nag-consolidate na mga jeepney operators. And Chairman, sabi nyo nga po, Huwebes, talagang manghuhuli na po kayo. Ano po ang mangyayari sa mga huhulihin? Ma'am, may warning na po kami sa kanila. For the driver po, that is 1 year suspension. For the jeepney operators po, may 50,000 pong penalty yan plus 30 days po na mandatory impounding of the vehicle po. And we have prepared impounding areas of the LTO in Tarlac. At least 2 hectares po yung nakaabang doon na talagang ihinanda po namin sa ganitong pagkakataon. Meron po kaming ilan na nakausap prior to this, na hindi po sila masaya sa pagsama po sa consolidation at gusto na pong iatras or bawiin yung kanilang mga jeep. Pwede po ba yun? Ma'am, pwede po yun. But sana meron po silang mapuntahan na ibang kooperatiba para isama yung kanilang mga jeepney po. Dahil pag atras ka lang po, and then you will not have any other alternative cooperative, eventually po magiging kolorum ka. Kasi po ang pag-atras po ninyo at hindi ninyo pagsama sa isang kooperatiba would in a way be a forfeiture of your franchise. So ang payo po natin sa kanila, Ma'am Cheryl, sa pag-atras po ninyo, maghanap muna kayo ng kooperatiba na pwedeng sumalong po sa inyo. Wala raw po kasi silang, naalala ko po ang sabi niya, ay wala raw pong kinikita ilang buwan na. Ito po ba ay bahagi pa rin or magiging bahagi ng monitoring ng LTFRB na napapatakbo ng bawat kooperatiba ng maayos po yung kanilang consolidation? Ma'am, doon naman po sa mga hindi kumikita, ang number 1 reason po doon is marami pong kolorum. In fact, 30 to 40% po ng bumabiyahe sa isang area po are identified as kolorum. Pag matanggal po namin yung kolorum na yan, there is a possibility po na lalaki po ang kita nila. Especially po, there is now what we call a fleet modernization system na ginagawa po at fleet management na ang pagbiyahe ng jeep ay hindi na sabay-sabay po. Pa isa-isa bago sila mapuno, bago sila bumiyahe. So on that area po, malaki po ang aming pag-asa na lalaki po ang kita nila. Number 2, may mga kooperatiba rin ho na talagang nagka-problema. Hindi po natin maalis yan sa isang business organization. On those instances, we require the Office of the Transport Cooperative to intervene and pakialaman po yung sistema doon to make the cooperative a viable business alternative.
Pagdating po ng Webes, yung ilan din pong nakausap namin ng mga jeepney drivers, umaasa nga po na gaganda yung kita dahil ang sinasabi po nila ay ang kita lang nila ngayon may parang maghapon or magdamag na nasa 700 po lamang ang kanilang kinikita. Napag-aralan po ba ito ng LTFRB? More or less, ano po ang estimate na kita po ng isang driver? Ma'am Cheryl, depende po yung kita ng driver sa rutang binabaybayan po nila. Sa mga mahabang ruta po, definitely malaki po ang kita nila. On a shorter route, maliit po. But Ma'am Cheryl, if I were to interject po, sa ating sistema po ngayon, may fixed salary na po ang driver, which should not be less than the minimum wage initially po. And lumalaki po yan habang lumalaki po yung cooperative because they participate in the profit of the cooperative. So, yung kita po is viable po. Pero ma'am, if I were to add, at this stage po, dahil tinatanggal na po namin yung kolorum at saka yung hindi nag-consolidate, may posibilidad na lumaki po yung kita nila. Number two, if there is an effective fleet management, hindi sabay-sabay na lumalabas yung mga jeep. Lalabas lang yan sa terminal pag it's more than half full. Ibig sabihin po, sulit po ang kita nila. On those two grounds po, confident naman po ako na eventually po lalaki ang kita ng mga jeep operators. Sa issue naman po tayo ng motorcycle taxi, Chairman, inirekomenda po ninyong tapusin na yung pilot program. Ano po ang aasahang mangyayari habang binubuo yung motorcycle taxi bill? Kailangan muna bang ihinto ang serbisyo ng motorcycle taxi operators or tuloy-tuloy pa rin po ito? Ma'am Cheryl, tuloy-tuloy pa rin po. That's part of our recommendation. Ang nirekomenda lang namin itigil yung paggawa ng pilot study and yung pag-submit namin sa Kongreso ng findings namin sa motorcycle taxi. So the study stops but the program continues. And ang aming recommendation is while the Congress is enacting a law, let the program continue. And may dadagdag pa ho ako, Ma'am Cheryl. Number 2 ho, may mga balita po na ititigil na raw po at yung 3 major players lang ang lalabasin po. Wala pong katotohanan yun. In fact, we have accredited 4 more players. Ang tinigil lang po namin yung pag-accredit sa loob ng NCR. The new players will be given also their franchises outside Metro Manila, specifically Regions 3 and 4. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras, LTFRB Chairman Teofilo Guadis III.